bus nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. Opo. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan, Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din. Ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oho. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibuboost nilang lahat. Malaki kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila.
Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, oh. Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay iisa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo eh. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng... Paano siya magiging... Paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Humarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan at ngayon itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari ding mapanagutin. Isip-isipin mo. Mga abogado ito siya na nagsasalita. Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gaano ka. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya yung isang libro eh. Yan. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede nating gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Di ba? Panglima. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo.
Ibiblame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Ah! So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo? But teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin one administration ago. So, pag sama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino, ang gusto talaga malaman, ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isip-isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaigns yun eh. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Ay dapat ba, anong huyan? Talaga malaman sa lalong madaling panahon, baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako, nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage. Totoo, Sir, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun, troll din yun eh. Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malin lang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Sana kabaligtaran ang mangyari, maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo, na sinabi yun sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon
sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat ito, mabantayan din ito Kasi ng sa ating mga mga pahayag kababayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Oho. Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. Oho. At saka, nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw, sabi ninyo, nasa pagkukup-kup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy napilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup-kup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. So, bahala na kayo dyan, Oho. di ba? Oho. Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Opo. Nako. Masarap pong abangan yan, Sir. So magantabay tayo. 5:15 na.